Hi everyone, I'm Mommy Julie and welcome to my channel. So on today's video, I'm very excited to do this because this is the first time I'm going to have this video in my channel because I decided that I wanted to share as another side of me, and that is motherhood, because I know that somewhere out there I have my own people who will understand and who are curious about what is happening, or what is the journey of being a mother, and I hope this platform will be able to be a safe space for all of us who have the same, what do you call this, who have the same principles and objectives somehow, kasi kahit naman pare-pareho, meron pa rin talagang pagkakaiba. So again, may this be a platform of free speech, and suggestions that could help each and every one of us. So let me start with this, what do you call this, gentle parenting. So nagsimula ka ng gentle parenting na hindi pa yun ang tawag at wala pang tawag doon. I decided to be, ang tawag ko doon, I think, kalma na parent. Yung, alam mo yun, may kakalmahan. Kasi it's expected na tayo as a mother, laging tayo natatamanta, gano'n, di ba? Pero nung naging, kasi foreign kids ko, I decided na maging parent na hindi naman sa nonchalant, pero um, yung kahit sobrang rattled ka na sa loob, I will not dare show it sa outside. So, gusto ko calm, collected, and all. At napakahirap nun, no? So, hindi ako nag-start ng right off the bat sa panganay ko na kalma parent. Of course, doon sa eldest ko, siya talaga yung nakatikim ng mga first and first. Like yung sa discipline-wise, and also yung, syempre, pati pag-nurture-wise din. I might say na ang laki na ng pinagbago ko from my first child hanggang sa fourth, no? And itong fourth ko, hindi talaga to nakatikim ng palo sa akin. I don't know if you will agree with me if you ever watch this video sa future. Kasi wala talaga akong maalala. And I can say na napaproud ako sa self ko dahil nag-evolve tayo, hindi tayo yung parang stereotype na hindi na ako mababago, ito na ako eh, kayo dapat na mag-a-adjust. Yun kasi yung isa sa mga bagay na naririnig ko sa parent ko. Well, actually, I heard kasi from somewhere na gentle parenting daw ay hindi applicable sa lahat ng bata. Hindi siya applicable sa lahat. Alam mo yun? Ang applicable lang ang gentle parenting sa mga gentle na kids. Siguro nagbibiro lang yung nagsabi nun, pero ako kasi I disagree with that if totoo man yun, kasi bata yan, no? So bata, wala pa siya sa, ang tawag dun, wala pa siyang idea kung ano yung gentle. So as a parent, feeling ko sa atin manggagaling yun. Tayo yung magtuturo doon. Tayo yung mag-rear, no? And expected talaga na ang mga bata matitigas ang ulo. So, ang sa akin lang, ang gentle parenting, meron lang siyang level. Of course, kung wala namang kasalanan, wala rin na, kulang naman ikaw sa hulog kung doon ka hindi magpapaka-gentle. So, if you feel mo lang talaga yung mood, no, your situation, i-channel mo yun. And, kung ano lang naman, kalma yung scene, okay kayo, that's when you really show your gentle side. Ngayon, kapag may nasagi, may nagawang mali, gano'n. Hindi ka talaga dapat lumundag sa monster level. Doon ka pa rin sa gentle side, pero i-reprimand mo siya in a way na gentle pa din. Kasi para sa akin, ano bang gusto mo? Matandaan niya yung galit mo or matandaan niya yung importansya. Bakit kung dun sa nagawa niya mistake. And ako kasi, kaya ako rin gusto siyang practice. Kasi gone are the days yung nagigilty ka. Alam mo yung sa gabi, you beat yourself na bakit mo siya pinagalitan,
Bakit ganun yung pagkakasabi mo? Parang ang dami mong sinabi. Nagets niya ba yung sinabi mo? Tapos titingnan mo siya sa gabi. Guilty ka. Kasi guilty ka kasi feeling mo, masyado mo siyang nasaktan. Hindi lang sa palo, pero pati sa salita. Alam mo yun. And sa totoo lang, traumatic yun. Dapat alam natin yun. Lalo na kung pinagdaanan natin yun. Alam natin kung gaano ka-traumatic ang words mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasama tayo ng mga anak natin. Kaya ang naging aim ko to really support the gentle parenting is that para wala akong guilt, walang regrets. Of course, hindi maiiwasan yun. Pero ayoko yung magre-regret ako dahil I'm really aware of the stuff that I did and there's no way I'm going to correct it. Yun. Kaya yun yung naging ano ko sa sarili ko. Naging applicable. Kaya siya medyo yung naging guide ko ba, yung compass ko is that kung ano yung gusto ko sanang tinrate sa akin, yun yung gagawin ko sa anak ko. And yeah, basically dun lang rin naman, no? Kasi win-win situation yun. If maganda yung pakita ko sa kanya, nakikita ko na maganda rin yung effect sa kanya nung ganong approach. Pareho kaming masaya, and for my part, fulfilled ka, alam mo yun. And it make things so, yung nagpo-fall into place kung bakit. And, alam nyo, ang sarap-sarap pagiging nanay. Sa totoo lang. Kasi para ka rin nasa para ka nag-OJT. Alam mo yun. Mga anak, yung pagbibuild ng trust sa mga anak mo, it's not easy, no? Napaka-fragile. Pag nasira yung trust na yun between you and your child, napakahirap buuin, napakahirap ibalik. And we should know that too. Dahil lahat tayo dumaan sa pagkabata. Tayo nga na laki sa palo, laki sa sermon, laki sa hindi ka pwede lumabas, blah, 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 and all. Talagang nire-respect mo yung parents mo, di ba? Naghihintay ka na lang talaga maging teenager or talaga maging young adult para mahawakan mo yung buhay mo. And to realize na hindi mo pa rin pala hawak ang buhay mo kasi nandyan pa rin sila. But, ito, no, sa mother na ako, meron na akong 20-year-old na anak. And, nung nagiging teenager siya, I'm just so blessed na yung husband ko is hindi kami pareho, pero pareho kami ng goal. Ano yung approach na hindi sa pang mahabang panahon talaga mahawakan mo sa leeg ang anak mo. There will come a point na you really need to slowly loosen your grip and let your child learn. No? Let your child spread his wings. Experience this. So, ko yun sa panganay ko. At yung sa panganay ko, hindi ko talaga na-apply yung gentle parent sa kanya. Not when he came yung siguro yung mag-high school. Yun. Kasi may mga kapatid na siya, diba? So, that time, binabago ko na rin yung ways ko when it comes to discipline. Hindi ko maalis yung iba. But I'm trying. I'm very aware that I'm trying. Kasi, I hate myself kapag hindi ko tinatry magbago. And these are my kids, alam mo yung feeling na gusto mo lang lumaki sila na buo, yung prinsipyo. Hindi sila yung nag-doubt sa sarili nila. Alam nila yung capabilities nila, na makakasurvive sila with their own abilities. Tapos back up na lang, or parang kumbaga tools na lang nila kung ano man yung natutunan nila sa amin. That's the scary part Kung naibigay mo ba yung enough tools for them para mag-survive. Siguro kung ako lang, hindi magiging I'm just, again, grateful ako sa husband ko kasi he was able to put them back to yung binabalance din niya. Yung aim din niya is to balance sa ibang paraan. Ako rin to aim to balance. Hindi lang yung parang putak ng putak, ganun. Makapag-sermon, ganun. Ayoko ng ganun. So yun, yung gentle parenting for me,
iba-iba siya ng level, wag sana alisin because I believe that every child deserves that. Deserves to experience gentle parenting. No, they deserve it. And sa mga pagkakataong hindi sila pleasing sa mata natin, they deserve pa rin yung decent treatment as a human being. Yung hindi mapahiya, hindi mabastos. Ganun. Alam niyo, na-experience nyo ba yung kunwari tayo as nanay? Pag nagpagalit din tayo, di ba? May mga times na, di ba? Mapapataas ang kilay ng mga partner natin. If ever marinig. Kasi ako, try na hindi ko pagalitan sa sa presence niya. Pero pag narinig mo yung partner mo, kung paano mo pagalitan yung anak na hindi kasi tindi ng ginagawa mo, di ba parang apektado ka? Parang, wag mong ganyanin niya. Pero, wag mong ganyanin yung anak ko, wag mong ganyan pagalitan. Pero, I hold back, no? So, ang nangyayari, pag wala na yung papa nila, dun ko ipapaliwanag yung bakit naging ganun yung reaksyon ng papa nila, that they shouldn't lose their respect, and they should understand where he is coming from, ganun. Yun ang role. Yun yung role ng pagiging mother, no? Hindi mo ilalambas, hindi mo babasain yung papel ng ama nila, but you will be showing the side of what their father is trying to teach them, no? Kasi yung iba talagang may nakita ko mga mother talaga na kakilala ko, talagang sasabihin nila na ganyan talaga yung papa mo kasi ganyan ganyan, bla bla. Meron pa yan sinasabi na ganyan kasi yan pinalaki, bla bla bla. My gosh. Ayoko talaga ng ganun. No? And even if it's true, I think it's not right, and the right venue, the right timing na para ganunin. Kasi wala, lalaki yung bata na yan, lalaki ang mga bata na hindi nire-respect yung tatay nila. And after a long while, may isip nila kung walang pagmamahal yung nanay nila doon sa tatay nila. Or, magkakaroon sila ng, ganito pala yung relationship. Kasi people, they don't know, hindi lang mga idea yung mga yun kung paano mag-handle ng relationship. And if they have their family of their own, napaka-scary rin. Yun ang inisip ko. Ang scary sa kanila kung ano yung nakita nila sa amin. Ganun. May mga similar silang magagawa. At ayoko, no? Ayoko talaga. If may magagawa man silang hindi maganda, sana wag sa amin yun. Sana hindi sa amin nakita yun. Hindi sa amin yung kasi si mama ganito tratuhin si papa, kasi si papa ganito tratuhin si mama. Yun. Kaya napakilaking bagay ng gentle parenting. Not only for the kid, but also for me. Again, I don't know if makalilimutin na ako eh. Gentle parenting is for everyone. It's not selective. You just have to have the patience. If you don't have that, ask for it. Act on it, practice it, pray for it. Kasi hindi naman talaga yan agad-agad magsisink in sa'yo eh. Kasi syempre, hindi mo kontrolado yung isang tao, tapos minomold mo siya into something na gusto mo sana ganun siya umakto. Yun. And gentle parenting really helps me build my personality as well, no? Ayoko yung pag lumabas kami, tapos ako yung parang parent na akala mo ang gentle, pero yung mga anak ko parang at my back na kolo mo naman talaga ganun siya and all. Pero yun, no? Ang sa akin, hindi ko priority yung sasabihin ng nasa labas. Ang priority sa akin bilang nanay is yung perception ng mga anak ko more than sa perception ng mga tao sa labas. It should start at home, not from the outside. Gets? So yun lang. I hope may mga natakal ako na alam mo yun, na fruitful. Hindi ko sinasabing i-apply nyo. All I'm saying is, kung naghuhugas kayo ngayon, gumagawa kayo ng something, sana nakatulong. I'm looking forward to share more of the things that I am still learned experience. Kasi baka mamaya, meron tayong similar situations na somehow makatulong sa inyo.
So this is Mommy Julie saying thank you for spending your time and listening to my sharing. I hope you're all doing great. Have a great week. Stay healthy and take care. Bye.